Good afternoon, class. My name is Melvin Sibanwag, your teacher for this afternoon. How was your day? Okay, mabuti naman kung sa ganon. So bago tayo tutungo sa tatalakayan natin ngayon, inaanyayahan ko muna ang lahat na magsitayo at tayong manalangin muna. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. So bago tayo uupo, gusto niyo ba ng energizer? Alright, so ngayon simulan na natin. Gagayahin niyo ha. So ngayon, free na kayong umupo. Tingnan muna ang nasa ilalim ng inyong upuan kung meron ba mga basura na nakakalat. At kunin ninyo ito, ilagay ninyo ito sa tamang lalagyan o tinatawag nating basurahan. Alright, tapos na ba lahat? Okay, tapos na. Meron bang maliban sa inyo ngayon? Okay, so walang maliban. Very good! Bigyan natin ng firework claps ang bawat sarili ninyo dahil kayong lahat ay naparito ngayong hapon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, push, push, push. At ngayon, aalamin natin kung ano ang ating classroom rules. Una, raise your hand to speak. Pangalawa, be kind and respectful to everyone. Pangatlo, try your best every day. Pang-apat, listen while others are speaking. Lastly, follow directions quickly. Ngayon mga bata, nagkakaintindihan ba? Okay, kung nagkakaintindihan tayo, pakikita ng dalawang thumbs up kung tayo ba ay nagkakaintindihan. Alright, so nagkakaintindihan tayo. Ngayon, sino sa inyo ang excited kung ano ang activity natin ngayong hapon? Alright, so kayong lahat. Ngayon, meron akong ipapakita ang dalawang larawan, which is the picture A and the picture B. At after that, meron din akong mga ilang katanungan. Base sa larawan na inyong na-obserbahan. Okay. Alright. Okay. This is the picture A and the picture B. So ngayon, o-obserbahan niyo. O-observe kayo kung ano ang nakikita niyo sa dalawang larawan. Ngayon, ito naman ang ating mga katanungan. Unang katanungan, what is in the picture? Yes, very good. Puro mga isda sa dalawang larawan na inyong nakikita. What is your observation in picture A and picture B? Very good. The number 3 question. Did you identify what diseases are in picture B? Sa inyong na-obserbahan. Alright. The last question. Based on your observation, what will be our lesson for today? Very good. Napakahusay mga bata. Ang ating topiko ngayong hapon ay
know what is our learning objectives. First, identify the disease's causes, signs and symptoms, prevention and control measures of fish diseases. B. Appreciate the importance of fish diseases and demonstrate proper pond cleaning and maintenance water quality to prevent and control fish diseases. So now, here are the following common fish diseases, causes, signs, and symptoms, prevention and control of fish diseases. First, fin rot is a disease affecting fish characterized by the deterioration of their fins. Ito ay kilala sa Tagalog na pagkabulok ng palipik o nabubulok na palipik. Isa itong infeksyon na nakaraniwang dulot sa fungi o bacteria at madalas sa karaniwang ito ay mga isdang nasa aquarium o kulob na lalagyan. Number 2, mouth fungus. Mouth fungus caused by fungal hyphae appears as fluffy, grayish white clumps on a fish body or eggs. Ito ay isang pangkaraniwang termino na tumutukoy sa infeksyon sa bibig na dulot ng fungi. Nakikita ninyo sa larawan kung nasa bibig ng isang isda ay para siyang isang photo. Yan ay tinatawag na mouth fungus disease. White spot disease, also known as Ichthyophthirius multifida, or sa tinatawag na it. It is a common parasitic disease affecting fish. Ito ay isang sanhi dahil sa pangunahing sintomas ay ang maliliit na puting spot sa balat ng isda at palipik at hasang ng isda. At ang naging sanhi nito ay ang kakulangan ng tubig at ang kakulangan din ng oxygen. Kaya ito ang naging sanhi na magkakaroon ng sakit ang ating alagang isda. Here are the number 4 diseases. The anchorworms are crustacean copepod parasites that can infect and cause disease and mortality in many types of freshwater fish. Ito ay isang parasite na kumakapit at bumabaon sa balat ng isda, kung saan makikita mo ang bahagi ng katawan ng nakausili o mukha itong maliit na sinulit o uod na nakausulit sa balat ng isda. Kung titingnan ninyo, yun. Lastly, vibrio-cystis disease. Ito ay isang infeksyon sa dugo at mga lamang loob ng isda na maaaring magdulot ng sugat, pamumula at biglaang pagkamatay, lalo na kapag ang isda ay stress o mahina sa resistensya. At ngayon, tutungo tayo sa classification of the causes of fish diseases. So, ano nga ba ang dalawang classification of the causes of fish diseases? First, biotic. Biotic, ito ay mula sa mga buhay na organismo. Ang halimbawa dito ay ang bacteria, parasite, viruses, o tinatawag nating fungi. Ano naman sa abiotic? Ang abiotic, ito ay hindi galing sa buhay na organismo. Ito ay theological na sanhi ng sakit sa isda. Kadalasang may kinalaman sa kapaligiran. First is ang kakulangan ng oxygen, poor water quality, o sa tinatawag natin pollution ng tubig. Ito ay mga sanhi ng sanhi o dahilan kung bakit magkasakit ang ating mga inalagaang isda. So ngayon, tutungo tayo sa prevention and control disease. Ngayon, alamin natin kung paano natin aalagaan ang ating mga isda sapagkat hindi sila magkasakit. First is quality of pond. Pangalawa, maintaining clean and good quality of
watered. Lastly, feeding the fish properly stacking density. So, tayong lahat ay may mga inaalagaan isda. So, dahil dito, makakatulong ito kung paano tayo mag-aalaga ng ating mga isda. Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Jenny na magpapatuloy sa nasimulang tinalakay ni Teacher Mildred. Your activity, the class will be divided into 4 groups, and each group will discuss common fish diseases, signs and symptoms, causes of diseases, and their prevention and control. So this will be the group 1, the group 2, the group 3, and the group 4. At ngayon naman, pumili kayo ng isang representante upang magre-representa sa inyong pangkat. Ang unang magre-representa ay ang pangkat una. At ngayon naman, dumako na tayo sa ating mga katanungan kung talagang naintindihan niyo ba lahat ang aming mga tinalakay. Ngayon, na nalaman nyo na kung ano ang iba't ibang uri ng fish diseases, meron akong inihandang katanungan para sa inyo. Ang unang katanungan is, what are the common fish diseases? Pangalawang katanungan, what are the causes of fish diseases? At ang huling katanungan is, in what way you can prevent and control fish diseases? Sa unang katanungan, sino gustong sumagot? Yes, Daruka? Yes, very good. The common fish diseases is white spot, anchorworm, fin riot, mouth fungus, and vibriosis. Sa pangalawang katanungan, yes, San Juan, what are the causes of fish diseases? Yes, very good. Fish diseases are caused by a variety of factors, including pathogen like bacteria, viruses, fungi, and parasites, as well as environmental factors like poor water quality, stress, and overcrowding. Sa huling katanungan, sino gusto mo sumagot? Yes, Duroy. The question is, in what way you can prevent and control diseases? Yes, very good. Disease prevention and control involve a multifaceted approach, including promoting healthy behaviors, practicing good hygiene, seeking timely medical care, and implementing public health measures. These strategies aim to minimize the spread and impact of diseases within communities. At ngayon, para malaman natin kung naiintindihan nyo ba talaga lahat ang aming tinalakay ngayon, may isasend kaming sasagutan ninyo sa Google Form na isasend mamaya sa ating GC. At sa panghuli, sa ating assignment, research other fish diseases and write it in a 1 sheet of paper. Yun lang po at maraming salamat.